Ginoo, tulungan mo ako. Ang lalaking ito ay umalis ka. Ito si Foye ng Jinling City. Ang lalaking ito parang isang budha. Anong nangyari sa'yo? Bilisan mo. Dalhin mo ako. Hoy, Anak, nagustuhan mo ba ang babaeng inayos ko para sa iyo? ang babae na ito, sobrang aggressive. Ginoo, tulungan mo ako. Ikaw ang may gusto nito. Diyos ko, ano ba ang ginawa ko kagabi? Hindi ako komportable sa tiyan ko at laging nasusuka. Baka naman may malubha akong sakit. Congratulations, buntis ka, triplets pa. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganitong masayang balita. Triplets. Oo, Isang gabi lang, paano ako mabubuntis, doktor? Kung malaman ng nanay ko, siguradong papatayin niya ako. Wala akong pera para magpa-abort. Baka pwede manghiram kay Kiaoyang. Hindi pwede, marami na siyang natulong sa akin. Naku, Xiaoying, nandito ka pala. Nanay, Wu, ito pala ang magandang kapatid na babae. Maputi at makinis. Ang ganda. Wang Zong, ang anak kong ito ay dalisay. Wala pa siyang naging boyfriend, kung iwi mo siya. Siya ay magiging iyo na. Maganda, ito ang 500,000. nanay, tinanggap mo ang 500,000. Ibinenta mo ako. Ano ba ang sinasabi mo? Inalagaan kita ng 20 taon, kasama ang interest. Higit pa sa 500,000 yan. Pero kailangan ko pa rin mag-aral. Anong silbi ng pag-aral? Bilis, pumunta ka na at alagaan si Boss Wang. Para sa kapatid mo, pang dowry. Halika na sa amin, ganda. Bilis, pumunta ka na. Buntis ako. Ano? Anong sinabi mo? Ang cute-cute mo. Dinala na nga ang dowry. Ngayon mo sasabihing buntis ka? Niloloko Montag ako? Ayoko ng buntis. Bitawan Montag. Talaga ha? Sabihin mo, kanino ang bata? Hihingi ako ng 500K na dowry sa kanya. Hindi ko masabi. Nanay, bakit mo ako ginaganito? Talaga bang anak kita? Naku, ang lakas ng loob mo. Pinaghirapan kitang palakihin. Ako. Anong kasalanan ko? May utang ka sa akin na 500K. Magtrabaho ka. Kapag wala kang 500K, huwag ka nang umuwi. Anak, wala na akong tahanan.
Baka hindi ko kayo mapangalagaan. Magdasal sa templo. Baka kahabagan ako ng Buddha. Nahanap na ang prayer beads. Buddha K.O. Ang Beats MO ay Saturn Song Dynasty PA. Agarwood bracelet na antigo. Hindi madali makahanap ng kapares. Para Diane. Yung babae ba sa hotel ang nakasira? Ing Purity MO? Kung hindi marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Jiancheng, kung magsasabi ka ng totoo, tutulungan kita. Kung ayaw mo, huwag. Hala. Sana pagpalain ng mga Diyos ang anak kong walang kwenta. Mag-asawa na at magkaanak, lalaki o babae okay lang. Kailangan may hair ang angkan namin. Madam, gusto mo ng anak? Ako ay celestial tao, may epektibong paraan. Anong paraan? Sa tulong ko, ang mga walang anak ay nagkakaanak. Kahit ilan, kayang-kaya. Hindi noso na biki, hindi atso asike. 500 ka lang. Diyos ko, 500K lang para sa anak? Sige, bibili ako. Ang pagbubuntis ay isang bagay na natural, konting tulong lang ng teknolohiya. Ano ba ang pakialam mo, isang monghi ka lang? Ako. Mga larawang ito, galing lang sa internet no. Tingnan mo, hindi man lang naalis ang watermark. Ikaf. Hoy, Ginoo, gusto mo bang tumubo ang buhok mo? Meron akong magandang reseta. Peking pala. Dapat nga alam ko na. Pro ako kasi. Sobrang sabik na ako sa apo. Kahit balita lang, okay na. Hindi mo masasabi ang buhay, gusto kong ipa-abort ang bata, pero may mga tao. Sobrang sabik na sa anak. Madam, pwede mong sabihin sa anak mong lalaki na makipagkilala sa mga babae. Baka sakaling matupad ang pangarap mo. Maganda ang babaeng to. Nen, okay lang ba sa'yo kung mas matanda sa'yo ang boyfriend mo? Ha? Ako? Ang anak ko, 30 anyos na, wala pa ring babae. Parang Buddha, walang mal aswang inisip. Para sa akin, bagay kayong dalawa. Buntis na ako. Mas mabuting huwag nating lokohin ang madam na ito. Hindi na, nag-aaral lang ako. Ang bata mo pa. Tila may kapalaran tayo, sabay tayong magdasal. CJ, siya yung lalaki kanina. Ginoo, naalala mo pa ba ako? Lumaki sa putik ngunit hindi nadumihan. Kilala mo pa ba ito? Sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Ako, mukhang ibang mundo ang ginoong ito sa akin. Pero bilang ama ng bata, hihingi ako ng pera pampaanak, tama lang iyon, di ba? Gusto ko ng 5,000. Talagang malakas ang loob mo, babae. Bakit mo naman naisip na ibibigay ko sa'yo? Ako, Maami ang bilang ng bata, kung ipapa-abort, dapat bilisan. Baka ikamatay montak. Sabihin mo, Hoy, hihingi ka ng pera sa akin, yung nobya ng kapatid mo.
Wala pang dowry yon. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Hinihingi mo pero ayaw mong sabihin. Buntis ako. Ano? Gusto ko manuntok. Xiaoying. Hindi ka pala umalis. Yincheng, buti na lang nandito ka rin. Gusto ko sanang ipakilala kayo sa isa't isa. Ito ang anak kong si Jiang Jiancheng. Ang asawa ko pala ang kanyang ina. Ang pera para sa abortion. Makukuha pa kaya? Kung sinasabi mong buntis ka, kahit man lang suriin kung totoo. Ano? Buntis? Isang buwan na siyang buntis. Hindi na dapat hindi kumain pagkatapos. Masama ito sa epekto sa triplets. Ano? Triplets? Salamat sa biyaya ng Bodha at mga Diyos, may tagapagmana na ang pamilya Jiang. 3 anak. Sinabi ng doktor na hindi ako makakapanganak pero isang beses lang, 3 agad. Asawa, ito ay talagang napakalaking biyaya. Pero ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, Tawagan ang tagapangasiwa, ipagayos niya ang kwarto. Talagang nadiskaril ako. Ako lang ang taong hindi gusto. Kay Jiang Jiancheng. Dadalhin na namin ngayon si Xiaoying sa bahay. Maghahanda para sa kasal. Talaga bang magiging ama na ako? Xiaoying, sumama ka sa akin pauwi. Saan? Yincheng. Tumira muna sa bahay namin. Ibaba mo ako, makakalakad ako ng mag-isa. Kung gagalaw ka pa, mahuhulog ka. maligayang pag-uwi, Jiangshe. Pasok na. Mapagkakatiwalaan ba ang babaeng ito? Asawa, hindi ako pwedeng tumira dito. Mukhang masyadong mahal ang renta. Xiaoying, salamat sa iyo, nagawa mong pabukakin ang aking matigas na ulong asawa. Ikaw ang manugang na kinikilala ko. Pero parang hindi ako gusto ni Ijayang. Anong hindi gusto, nagmamatigas lang. May anak na kayo ni Jiancheng. Tawagin mo na akong nanay. Ako, Sige, maupo ka muna at magpahinga. anak, magkakaroon na ba tayo ng tahanan? Buisit na bata, alagaan mong mabuti ang aking manugang. Bigyan mo siya ng nararapat na pagkilala. May plano ako. 2 araw na lang, 30 anyos ka na. Ang tagal mo nang nag-iisa, ito ay regalo ng Diyos para sa iyo. Ingatan mo ito ng mabuti. Anong Diyos, ikaw lang ang may kagagawa nito. Kailangan kong magmadaling umuwi at sabihin ang magandang balita sa tatay mo. Alagaan Montag si Luying. Ginoong Jayang. Ang bango niya. Bago ka tumira dito, tatanungin muna kita ng isang bagay. Ano? Nung gabing iyon, ako ba ang unang kliyente mo? Kliyente. Ang inyong alak, nag-enjoy kayo. Kailangan ko ng pera kaya marami akong kliyente. Ganun pala. Ang tatay ng mga bata, pag tiningnan mo ng mabuti ang gwapo talaga. Ang kontratang ito. Basahin mo ng mabuti bago mo lagdaan. Dahil nagdadalang tao ka ng anak ko. Siyempre, ako ang bahala hanggang dulo. Lahat ng gastos sa pagbubuntis mo, ako ang sasagot. Pagkapanganak mo, bibigyan pa kita. Malaking halaga para sa hirap mo. Hirap mo. Pero ang pagpapakasal, pasensya na, hindi ko kaya. Dahil ang pag-aasawang walang pagmamahal. Parang buhangin na nagkakalat.
Alam ko, Basahin mo ng mabuti bago mo lagdaan. bakit ang daming zero? Ang kailangan ko lang. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpahinga at alagaan ang sanggol. Ang sanggol sa tiyan mo ay napakahalaga sa pamilya namin. Naiintindihan ko. ₱5,000,000. Kung hindi ka magpa-aborsyon, yung 5,000. Pang tuition fee na yun. Ako ay may utang na 5,000 kay Ginoong Jayang para sa tuition fee. Umuwi ka na, ang Tito Lee sa kabilang barangay. Hindi kanya inaayawan kahit buntis ka. Gusto kanyang pakasalan. Ma, ayokong magpakasal ako. Yung mga gamit ng lola mo, nasa akin pa. Gusto mong lumayo. Pangarap lang yan. Ay! Paano nangyari? Bakit umalis na si Xiaoying? Ay, hindi ko man lang nakita ang manugang ko. Kakakuha lang ng 5,000,000, umalis na agad. Siya ay isang babaeng sakim sa pera. Kumuha ng malaking halaga ng pera. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Ano ang sinasabi Montag? Ate, bumalik ka. Napag-isipan mo na bang pakasalan si Tioli? Nandito ako para ayusin ang mga gamit ni Lola. Ay naku. Ate, kailangan mong maging masunurin. Pag pinakasalan mo si Tioli, magkakaroon tayo ng 400,000. Masaya ang lahat. Buong araw ka naglalaro, hindi ka tumutulong sa gawaing bahay. Ngayon mo pa nalaman ang pag-aalaga sa pamilya? Ikaf. Nanay. Ako, sinisigawan ako ng ate ko pagdating pa lang, sinasabi ko lang sa kanya na dapat magalang sa mga magulang. Ang cute-cute mo. Sana kalahati lang ng pagiging responsible ng kapatid mo ay meron ka. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa kapatid mo. Ako, may anak na ako, hindi na ako pwedeng paapi-apihan. Wala akong kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. Ikaf. Bumalik ako para ayusin ang mga gamit ni Lola. Pagkatapos, aalis na ako. Oh. Gusto mo pang umalis? Pagbalik mo dito, hindi mo na makokontrol ang sitwasyon. Anuman ang mangyari, hanapin mo siya agad. Kung hindi, pati ikaw ay palalayasin ko. Buntis siya, delikado siyang mag-isa sa labas. Hindi naman siya makakalayo. Bilisan Montag. Ginoo, ginang, nalaman namin, umuwi na si Bibi, Lu. Balita. Magpapakasal na siya. Magpapakasal. Nanay, naghanap ka ba ng scammer? Ay naku, ano ba ayan? Bilisan Montag ang kwento. Ang pamilya ni Bibi, Lu ang nag-ayos ng kasal para sa kanya. Gusto na nilang. Ano ba yan? Pinipilit kitang magpakasal, ngayon pa. Naunahan ka pa ng iba. Hindi naman siya sumagot noon sa akin. Mahiyain lang ang dalaga, sabihin ko sa iyo. Ito na talaga ang biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng napakagandang asawa, sabihin ko sa iyo. Kung hindi mo siya mapapangalagaan, ang 3 apo na ito. Ikaf ang hahabulin ka o. Pero totoo na sakim siya sa pera, alam mo yan. Ikaw ang pinakamay alam. Sobrang kailangan ko ng pera kaya marami akong client. At nag-accompany siya ng mga customer sa bar. Nagpapalit ng katawan para sa pera dahil lang dito. Hindi siya makakapasok sa pamilya Jayang. At itong kontrata, tingnan nyo. Tingnan mo mismo, ano ang pinirmahan niya. ₱5,000 lang para sa tuition. Huwag kang mag-alala, magpapa-part-time pa rin ako. Bago ipanganak ang bata, babayaran ko. 5,000 lang para sa tuition ang kailangan niya. At babayaran niya ako. Naimbestigahan ko na, pumupunta siya sa bar. Para kumita at makapag-aral, at dati. Hindi kami magkakilala. Ano? Si MS Lu, umuwi din siya. Binenta siya ng nanay niya sa isang lalaking mas matanda para sa dowry. Baka ngayon, siya ay. Ay, Jiang Jiancheng, sasabihin ko sa iyo. Dapat mong ligtas na kunin ang manugang ko. Si Aoying, hintayin mo ako.
Pinapalo kita dahil hindi ka sumusunod sa akin. Suntukin Montag siya. Hindi ka sumusunod, papatayin kita. Pakiusap, huwag mo na akong sasaktan. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag kang umiyak, anak, mamahalin ka ng tito. Ikaf, walang hiya ka. Naglakas loob ka pang manakit. Saktan mo siya. Ang ama ng bata ay si Jiang Jiancheng. Ha ha ha. Zeno, Ong Jiang Group BA, Jiang Yincheng. Anong klaseng tao siya? Ikaw, isang maliit na kite, gustong makasama ang ganong tao. Kung may kakayahan ka, ipasundo mo siya para iligtas ka. Pero ang pagpapakasal, wala akong magagawa. Ginoong Jiang, darating ka ba? Anak, nababaliw ka ba? Sino ang hindi alam na ang malamig na mukha ng Fo? Hindi niya mahal ang mga kababaihan. Mas malakas pa ako sa kanya. Huwag. Ha ha ha. Tumakbo ka. Jiang Jiancheng. Iligtas mo ako. Gusto ko ng 5,000. Paumanhin. Nang gabing iyon. Ako ba ang unang kliyente mo? Kulang ako sa pera kaya marami akong kliyente. Mahirap magbenta ng alak. Paumanhin. Walang saysay ang pagsigaw mo. Sabi ko sa'yo, nasa malaking mansyon si Young Master Jiang. Hindi niya maririnig. Halika, bibigyan kita ng kasiyahan. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang asawa ko? Si Aoying, huli na ako. Ang dami mong pinagdaanan. Ginoong Jiang. Dumating ka talaga. Huwag kang matakot, andito na ako, okay na. Buntis ang asawa ko ng aking anak. Huwag ninyo siyang apihin. Zenobe kayo? Lahat kayo dito. Ayusin ko kayong lahat. Opo. Ganito ang ugali ng mga hampas lupa. Bahay ko ito. Dinala mo ang napakaraming tao sa bahay ko. Ano ba ito? Ikaw ang kinakasama ni Luying. Sabihin ko sa'yo, kung gusto mong pakasalan siya, wala kang kahit 1,000,000. Hindi ako sang-ayon. Tama. Pagsalakay sa pribadong tahanan, tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo. Tingnan natin ang sapilitang pagbebenta ng anak na babae. Anong parusa ang naghihintay? Sino ang nagbenta ng anak? Lahat sila, ayusin. Ayaw ko nang makita sila. Oy. Bumalik ka. Hindi ka pwedeng umalis. Bumalik ka. Si Jiang Yincheng iyon. Ang dakilang Jiang Fo. Ano? Si Oing. Kasalanan ko lahat, napakatanga ko. Palagi kitang pinagkakamalian. Dapat ay pinaniwalaan kita. Hindi dapat kita pinaghinalaan ng masama. Maaari ka bang magising ng mabilis?
Pananagutan ko kayo ng anak mo. CJ, Yang Master Jiang, ang anak Montag. ano ang nangyari sa bata? Yung Master Jiang, tiningnan ko na, ligtas ang lahat. Ang ina ay may mga pisikal na sugat lamang. Nawalan lang ng malay dahil sa takot. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga kambal ay natural na patuloy na sumisipsip ng nutrisyon mula sa ina. Iminumungkahi ko na bigyan ng sapat na pahinga ang misis sa panahong ito. CJ, Xiaoying, ako ang may kasalanan. Gising ka na, please. Gagamitin ko ang buhay ko para bumawi sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko, huwag. Xiaoying, O sa anak ko. okay lang, nandito ako. Ginoong Jiang, dumating ka na. Pasensya na. Nawalan ako ng malay kanina. Okay lang, basta't okay ka. Xiaoying, sa hinaharap ikaw man. O ang anak sa iyong sinapupunan. Ako ang bahala sa inyong lahat. Ano ang nangyari? Parang nag-iba si Jiang Jiansheng. Ano ang nagawa niyang mali? Sandali lang. Malubha ang sugat mo sa binti. Huwag ka muna lumakad. Salamat, Ginoong Jiang. Binata, narito ang iodine at cotton buds, mamaya. Suriin mo ang katawan ng binibini sa mga may pasa. Ice pack muna sa loob ng 24 na oras. Tapos warm compress, Tiisin mo. Aray, Okay lang. Tapos na agad. ang bait niya sa akin. Saan pa kailangang punasan? Kailangan ko pang punasan. Ang iyong hita, likod at tiyan. Hindi ba't kailangan kong maghubad? Ikaw ang ina ng bata. Nagkasugat ka para sa bata. Siyempre ako ang mag-aalaga sa'yo. Sige, tingnan mo na lang ang likod ko. Lanan. Masakit ba? Aray, Kung masakit, pwede kang sumigaw. Ang pamilya Jiang ay hindi na muling matatakot. Sa sinumang mga api. naiintindihan ko na. Ito ang pagkakataon na hindi ko naprotektahan ang sanggol. Hindi na ito maulit. Ang sinasabi kong pamilya Jiang, kasama ka rin. May sanggol ka ngayon. Wala akong gagawin sa'yo. Xiaoying, magpahinga ka muna ng maayos. Pupunta ako para tingnan ang trabaho. Kung may kailangan ka, hanapin mo si Ate Liu. Esan, Ate, yung si Tito Linoong nakaraan, nabugbog. Hinihingi niya sa atin ang 20,000 piso para sa gamot. Kung hindi, ipapakulong niya si nanay. Ano ang gagawin natin, ate? Iligtas mo naman ang pamilya natin. ang pamilyang ito talagang hindi matatapos. Siya pa rin ang nag-alaga sa akin sa loob ng 20 taon. Dahil ang mga tao ni Ginoong Jiang ang nanakit. Kailangan kong maghanap ng paraan para kumita at bayaran ang utang ng pamilya. Ginoong Jiang, nitong mga nakaraang araw, ang mga high-end na bahay, talagang mahirap na ibenta. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Xiaoying sa bahay. Ginoo, gusto mo bang tingnan ang bahay? Xiaoying, Kaya Oyang, ang tagal nating hindi nakita. bakit ka nagtatrabaho dito para sa summer?
Ano ang ginagawa niya dito? Zia, Bagong International. Pinapahinga ko siya tapos biglang lumabas. Oy, sino ito? Girlfriend mo? Ang ganda naman. Siya ang campus crush namin noong high school. Hindi naman sigurado kung gusto niya ako. Ano ba ang sinasabi mo? Oo nga pala. Magkano ang bahay na ito? Ito po ba ang sinasabi ninyo? Oo. 20 milyon. Ano? 20 milyon? Mas mabuti pang magnakaw na lang ang developer. Xiaoying, ang tito ko, hindi siya kulang sa pera. Zia ay ayaw lang gumastos ng walang kabuluhan. Kakadating lang, may nakasagupa na agad. Tingnan mo sila, parang ano ba? Parang mayaman at gwapong client at magandang sales agent. Parang childhood sweethearts. Naglalambingan. Ang sales office ko ba ay para magligawan? Hindi ba pwedeng magligawan sa sales office? Oo, tama ka. Bawal ang relasyon sa trabaho. Pag-usapan ko na maayos ang intern na ito. Turuan ko itong intern. Ang cute ng brooch mo. Galing ba sa anak mo? Sir, ang property namin ay may kasamang top tier schools mula kindergarten hanggang high school. At sa baba, may 4 a level na malaking park. May hospital at retirement home din basta bumili ka sa amin. Makakaranas ka ng premium services mula pagsilang hanggang pagtanda. Kuya, hindi ba't gusto mong palitan ang bahay ni Lola? Pamadali ang check-up. Pero 20 milyon ang presyo. Sir, taga Chen Group ka ba? Oo, Ipakita lang ang bill. May 12% discount ka. talaga? Ang ganda. Mag, down payment na. Sige sir, sandali lang. Hindi ko inaasahan na ang galing niyang humarap sa client. Tama ang hula niya sa pangangailangan ng customer. High-end. Nga pala, ang ganda and gay sales girl na, too. Kung gusto mo, ligawan mo na. Bilis. Sige na, Xiaoying. Ano iyon? Ako. After work, Magita Teo. CJ, bili tayo ng something para kay Ilime Jayang. Bakit ang lapit mo sa empleyado ko? Hui Xiaoying. Zino, Tong Tito? Tito, anak ka ng... Siya ang aking boss ko. Bukod sa boss, Boss pala. Hello, AKO ay high school classmate ni Lu Ying. Salamat sa pag-alaga mo sa kanya. hello, Bakit galit na galit? Ay. Jayang. Boss, nakakuha ako ng 2 malaking deal. Gusto kong ilibre ang mga client. Ano sa tingin mo? hindi. Maganda, sige. Salamat, boss. Edi salamat na lang. Mauna na ako. Buntis siya. Kailangan kong sundan siya. Si Fo, ang walang pakialam. Meron din palang emosyon. Xiaoying, naalala ko, may fried chicken sa harap. Mura at masarap, paborito mo. Naalala mo pa. Maganda ang disenyo ng sapatos na ito. Bakit siya nakatingin sa isang pares ng sapatos para sa lalaki? Hindi ba obvious? Para sa kanyang childhood friend. Ang binibili niya. Sabi ng misis, birthday ni Amy Jayang ngayon. Angkop na regalo sa kanya ang sapatos na ito. Xiaoying, pupunta muna ako sa CR. Hintayin mo ako.
Hello, welcome. Hindi ba sa kabilang store ang nagbebenta ng bahay? Nakatayo sa harap ng store ko, nahaharangan ang mga kliyent ko, umalis kayo. Maganda ang disenyo ng sapatos na ito sa tingin ko. Mga nagbebenta ng bahay, nakikita ang aming high-end na store. Dapat ba kayong lumingon at umalis? Huwag kayong tumayo sa harap ng store ko, okay? Lahat ng pumapasok ay client. Ganito ba kayo magtrato sa mga client? Client? Ang makakabili ng sapatos ko ang client, ikaw ay isa lamang. Nag-ikot lang ng hindi bibili. Tingnan Montag. Nadumihan ang sahig ko. Bibili talaga ako ng sapatos. Ang yabang ng salita mo. Hindi mo ba gustong bilhin ang sapatos na ito? Tingnan mo muna ang presyo, kung kaya mo. Magsosorry kami sa iyo. Buti na lang na-advance ko ang komisyon na bayaran ko ang medical bills. Sapat na siguro para bumili ng sapatos. Gayan ga NG inasan. Mga basurang damit at peking bag. Paano ka makakabili ng aming high-end na sapatos? Sino ang nagsabing hindi ako makakabili? Hinuhusgahan ninyo ako sa itsura, inaapi ang client. Alam ba ito ng ulo ng mall? Hala, mayabeng ka pala. Ibia? Zino KBA? Karapat dapat ba nakilalanin ka ng may-ari ng mall? Hala, Isa Palong. Pinakamababang intern. Nagmamalaki ka pa sa may-ari. ikaw. Punasan mo ang lugar na ito ng malinis. Maging tagalinis ka na lang niya. Siege, magmop ka. May isa pang par sa bodega. Defective. Pwede ka naming bigyan ng 0,01% na discount. Magmop ka. Bilis, magmop ka. Tigil. Sino nagsabing hindi niya kayang bilhin? Ginoong Jayang, Bakit ka nandito? Bumili ako ng sapatos para kay nanay. Anong gusto mo? Ayan, nahuli ka na. Hindi na ang mamahal ng sapatos dito. Kung hindi ka pipili, ako na ang pipili para sa'yo. Ang buong row na ito, at iyon lahat ibalot. Ginoong Jayang, isang pares lang ng paa ko. Hindi ko kailangan ng ganito karaming sapatos. Lalaki ang paa mo kapag buntis ka. Kaya maghanda ka ng maraming komportabling sapatos. Kung hindi mo maisuot, pandekorasyon na lang. Upo. Siege po, Sir, ibabalot ka una po agad. Ay, Grabe, ang liking klinte. Futa ka una, tu. SA taong ito. Ikaw. Suotan mo siya ng sapatos habang nakaluhod. ano? Para sa isang hamak na intern sa real estate. Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-away? Si Ginoong Jiang ang may-ari ng mall namin. Nakikipag-away ka sa taong malapit sa kanya? Wala ka ng pag-asa. Miss, pasensya na po. Miss, patawarin niyo po ako. Miss, pwede po ba akong patawarin? Kahit hindi ka kilala ni Ginoong Jayang, karapat dapat ka ng respeto. Lanan. Tara na. Ginoong Jiang, pasensya na po. Ginong Jiang. Komportable ba ang sapatos? Comfortable. Bagay na bagay sa'yo. Sino ba yang babay na yan? Mukhang close pa si Jiang sa kanya. Ang bait mo naman sa mga empleyado mo. Yan lang ang pangarap mo. Tara, tuloy pa natin. Xiaoying. Dumaan ako't bumili ng damit para sa'yo. Bagay na bagay, 2SA yo. Xiaoying. Nakareserba na ako ng restaurant. Gusto mo bang pumunta ngayon? CJ, Xiaoying. Baka hindi mo type ang pagkain sa labas. Saka may luto naman sa bahay, mas masarap pa yon kaysa sa labas. Mas bagay sa'yo. ano na nangyari kay Amy Jayang ngayon? Paborito ni Xiaoying ang luto ng nanay ko. Lutong baboy at ramen, noong high school pa kami. Madalas ko siyang bigyan ng pagkain. Noong high school, paborito ko talaga ang luto ni tita. Ang karne at gulay sa amin galing sa organic farm. Hindi yung frozen na karne sa labas. Xiaoying. Kung gusto mo ng lutong baboy, papaglutuin kita kay Ate Liu. Siguradong malinis at masarap. Ang sarap talaga ng luto ni Ate Liu.
Boss, case yawing lang BAKO. Boss, empleyado lang? Bakit pati pagkain niya pinakikialaman mo? Hindi lang kami boss empleyado. Nung wala siyang nag-aalaga, ako ang nag-asiksa sa kanya. Eh di tapos na yon. Ay naku. Kung wala naman kayong problema, huwag na kayong mag-away. Hindi kami nag-aaway. Parang mga peacock na nagpapakitang gilas ang dalawang to. Kaya Oyang, may usapan pa kami ni boss, umuwi ka muna. Si? Okay, pero kung may kailangan ka, tawagan mo agad ako. Esan? Enmu Jayang. Ano nang nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Uwi na tayo't kumain. Kilala mo ba yung lalaking kanina? Noon ang pinalayas ako ng pamilya ko. Si Kya Oyang ang nag-alaga sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya. Ang bilis magbago ng mukha ni Avif Jayang ah. Sensitive ba ako masyado? Kilala mo yung lalaking kanina? Nagpapasalamat pa nga ako sa kanya. Bakit ka nandito? Enmu Jayang ngayon. Birthday mo pala. Mula noong bata ako. Hindi kailanman nag-celebrate ng birthday ko ang pamilya ko. Tuwing birthday lang ng kapatid ko. Nagbibigay ng cake sa akin si Lola ng palihim. Yun ang pinakamasayang panahon para sa akin. Ngayon, dahil birthday mo, Dimru Jayang, pwedeng pasayahin mo ako. Esan? Tara, birthday boy, kain ka ng cake. Ayoko ng matatamis. Dapat kumain ng matatamis sa birthday para mas maging masaya ka. Esan, tikman mo. Ay. Enru Jayang, hindi mo ako inaayawan. At ang bait mo pa sa akin. Nagpapasalamat ako. Ito sapatos para sa iyo. Hindi ba ito yung kaninang umaga? Ah, maganda kasi ang gawa kaya kinausap ko yung supervisor. Para ma-advance ang sweldo ko. Bagay ito sa iyo. Heto. Tara. Maligayang 30 birthday, Embe Jayang. Teka. Buntis ka, hindi pwedeng uminom ng alak. Sparkling water lang ito, hindi alak. Huwag kang mag-alala. Alam ko. 3 ang baby ko sa tiyan. Kay Emir Jayang. Cheers! Emir Jayang, mainit ba? Kunin ko yung pamaypay. Ay, tignan ka o. Hindi ka o makita. Ano ba ginagawa ni na Yincheng? Ay Six na, tignan mo na rin. Mag-asawa na sila. Mukhang sa birthday ni Jiancheng ngayon. Hindi na tayo kailangan. Shoo. Yung inihanda mong party, handa na ba? Siyempre, handa na ako. Gagawin ko ang lahat ng iniutos mo. Inabisuhan ko na ang lahat ng kilalang tao sa lungsod. Hindi ko inakala na si Foye, na laging malamig ang mukha, ay magkakaroon din ng araw na magiging masaya sa pag-ibig. Naku, sakto namang uwisik suwe man gayon. Hindi kaya. Siya ang ipapahayag mong kasintahan? Tapos ka na ba sa chismis?
Sige na, gawin mo na ang importante. Si. Xiao Ying. Bibigyan kita ng opisyal na katayuan. Para malaman ng buong lungsod ng Jinling na ikaw ang pinakamahalagang tao sa pamilya Jiang. Ano ba nangyari sa akin kagabi? Uminom lang ako ng sparkling water. Nalasing pa ako. Baka dahil sa pagbubuntis at antok. Naku. Kagabi nakatulog ka. Ayon sa libro, ang mga buntis. Ganito ba talaga? Akala ko ako lang ang nagsisikap para sa baby. Si Amy Jiang pala, seryoso rin sa pag-aaral. Bakit naman niya ako tinitingnan ng ganyan? Ikaw, Ang labi mo mukhang matamis. Xiao Ying, gising ka na. Kagabi, nakita ko kayong mag-asawa. Na nakatulog sa sofa, kaya hindi ko na kayo ginulo. Tinakpan ko lang kayo ng kumot, tapos umalis na ako. Madam, wala naman tayong ginawa kagabi, di ba? Kahit may ginawa, okay lang. Narinig ko, nag-part-time ka sa. Sales Office and Yincheng Company. Buntis ka ngayon. Huwag ka nang pumunta sa mga lugar na magulo. Dito, kapag nagpakita ka ng makakakuha ka ng 12% discount. Talaga? Ang galing. Meg, down payment na tayo agad. Madam, pero ako. Nanay, si Xiao Ying ay hindi ibon sa hula natin. Kung gusto niyang mag-aral o magtrabaho, karapatan niya yun. At nandito naman ako para sa kanya. Sige, kayong mga bata, may sarili kayong mga plano. Susundin ko ang desisyon ng manugang ko. Pero anak, lumalaki na ang tiyan mo. Kailangan nang bigyan ng katayuan si Xiao Ying. Madam, ano po ito? Ngayong gabi, dadalhin ka ni Jiancheng sa isang. Important ang pigging. Isuot mo ang lahat ng ito, at sumama ka sa kanya. Ako at si Amy Jiang. Isuot mo na lang. Ito ang regalo ng nanay ko. Alainan. Ang ganda, kaya pala maraming nagkakagusto. Ay naku, nakatingin ng diretso, manugang ko yan. Ang ganda talaga. Oh, may sorpresa ako para sa'yo mamaya. Sorpresa. Ano ng sorpresa ang sinasabi ni Amy Jiang? Ay. Ngayon, may ipapahayag ako na napakahalaga sa akin. At sa pamilya Jiang. Young Master Jiang. Pinatawag po kayo ng amo. CJ. Xiaoying, itong rosaryong ito. Suot ko ito mula pagkabata, ngayon ibibigay ko na sa'yo. Mauna na ako. Ah. Ako kaya ang tinutukoy ni Amy Jiang. Narinig mo ba? Ang party ngayon. Espesyal na inihanda niyang Master Jiang, sabi nila, para ipahayag ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Naku, ibig sabihin. Ang magiging asawa niyong Master Jiang. Narito. Ang daming tao, sino kaya? High-end Yangon, milyon-milyon ang presyo. Baka siya ang pinakamahalaga kay yung Master Jiang? Ano ba yan? Hindi namin siya kilala, ang kikipot pa. Nagkamali ka yata ng lugar. Teka, Zeno ka? anong ginagawa mo dito? Ah, bisita po ako sa party. Bisita? Sino ang nagdala sa'yo? Si. Pamilya ko po ang nagdala sa akin.
Di ba to yung nagtitinda ng alak sa bar? Hahaha. Nagtitinda? Parang kasama sa inuman yan. Ano, kaninong boss ka nakadikit? Sinong pamilya mo? Nagtitinda ako ng alak para sa pang-tuition ko. Woo, pang-tuition sa party ng mga sosyal? Sinong sosyal ang nagdala sa'yo ngayon? Ha ha ha. Ang pamilya ko ay hindi pa pinapakilala ni Envy Jayang ang relasyon namin. Kung sasabihin ko ngayon, masisira ang reputasyon niya. Bakit ko sasabihin sa inyo? Basta, inimbita ako dito. Hiya, hindi ka nahihiya sa sinasabi mo. Isang kasama sa inuman, pantay-pantay ka sa amin na mga mayayaman. Nakatayo ng magkakasama, di ba? Huwag mong isipin na dahil nakarent ka lang ng suite, pwede ka nang sumingid dito. HMP. Ngayon ay para kay Jiang Shao, para sa pinakamahalaga niyang tao. Ang handog na salo-salo, napakagarbong pagtitipon. Ang katulad mong uri ay makakasira lang dito. Ganyan talaga ang mga taong walang alam, lahat na lang. Gustong makisawsaw. Dumating na si Miss Tsui. Wow, di ba ito ang kilalang kilala sa Jinling City na? Sie Miss Xue? Ang nagisang anak ng Tsui Jewelry. Ang dating, talagang hindi pangkaraniwan. Ah, Pasensya na kayo sa aking pagpapakita. Ang hand ang zalo-zalo ni Yincheng gegen gayon. Ay talagang napakaspesyal, nahihiya na tuloy ako. Talagan ga naman. Si Miss Tsue ang tunay na bida ng salo-salo. Yun pala ang mayamang dalaga. Ang tunay na nobya ni Envy Jayang. At ako, pagkapanganak ko, kailangan ko nang umalis. Paano ako magiging importante? Zenoka? Ito lang ang naiwan kay Jancheng. Saan mo nakuha yung suot mo? Sabihin Montag. Ibinigay ng pamilya. Siya si Luing, isang bar girl. Di alam kung saan ninakaw yung damit na yan. Bargirl. Tulungan niyo ako, alamin niyo kung sino-sino. Ang nakatulog na sa kanya sa bar. Sino ang nag-imbita sa'yo sa ganitong klaseng salo-salo? Di alam kung paano nakapasok to. Kung ayaw ni Miss Tsue, palayasin na lang natin. Tapos na. Dai KOP aman nasusot yang damit, Bargirl kana. Ong nakasut. Nakakagalit. Kayo, tanggalin niyo yang damit niya. Huwag kayong ganyan. Ang damit na ito ay ibinigay ni Envy Jayang. Anong sinabi mo? Sabi mo ibinigay sa'yo ni Jancheng to. Baka si Yincheng gige. Ang importante, siya. Miss Xue? Huwag kayong maniwala sa bar girl na to, bago ka pa dumating. Ayaw niyang sabihin kung sino ang nagdala sa kanya. Ngayon, ginagamit pa ang pangalan ni Jiang Shao para magsinungaling. Ganong pala. Muntik na ako niloko Montag. Nakakagalit talaga. Ito ba ang kilalang salo-salo ng Jinling City? Naimbitado lang ang mga sipsip at mapang-api. Kay laki ng loob. Xiao Mai. Bigyan mo siya ng leksyon. Naku. Basang-basa ang damit. Tulong. Hubarin niyo ang damit niya para sa akin. Huwag. Bitawan niyo ako. Punitin ninyo na malakas. Paghandaan siya. Babaeng pilit na sumasabak sa mataas na lipunan. Kayong lahat babalik sa inyo ang ginagawa niyo. Karma? Ang karma ay para lang sa mga mahihirap na tulad mo. Bitawan niyo ako. Ay. Aray. Hindi lang damit formal ang suot. Gaya pia ni Kuya Yincheng. May rosayo. Karapat-apat kabia. Ibinigay niya sa akin ang rosaryong ito. Ibalik mo. Galing yata sa lalaking kalaguyo mo, no? Ay, patalas ako. Napakahalaga talaga sa akin ang rosaryong ito. Pakiusap. Ibalik mo na sa akin, pakiusap. Kapag mas gusto mo, lalo kong hindi ibibigay. Ibigay mo. Gusto Montag? Lumuhod ka at makiusap. lumuhod ka. Ayaw mo pang lumuhod. Walang kwenta. Dahil lang sa isang maliit na rosaryo, lumuhod ka na? Nakaluhod na ako. Maaari mo na bang ibalik sa akin ang rosaryo?
Simula bata pa ako, suot ko na itong rosaryo. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa'yo. Ang sinasabi kong pamilya Jiang. Kasama ka na rin. Envil Jiang, pasensya na at wala akong silbi. Hindi ko na ingatan ang rosaryong ibinigay mo sa akin. Ang set ng Emperor Green Jade na ito ay galing sa aming pamilya Tzu. Isa itong kayamanan para sa magiging asawa ng anak ng pamilya Jiang. Walang ibang mas bagay pa. Ang ganda ng kulay. Bagay na bagay kay Xiaoying. Ano SA palagay Montag, AMA? Ito na lang ang piliin natin. Kung si Lao Tsui ang nagrekomenda, siguradong maganda. Ang set na ito ay para sana kay Chuemi. Pag nag-asawa siya, pero ayaw niya ng Jade. Si Jiancheng, nakita ko siyang lumaki. Kaya para sa magiging asawa ni Jiancheng, ay nararapat lamang. Hindi ka ulang alam. Sino kaya ang babaeng mapipili niya at makukuha ang puso ni Jiancheng? Yang Master Jiang, may problema. Nasa harapan ang iyong asawa. Ina PNG iba. Ano? Xiaoying. Kasalanan ko. Gising ka na, please. Gagamitin ko ang buhay ko. Para bayaran ka, Xiaoying. Huwag kang magkaroon ng problema. Ginoong Jiang, paano ko maayos ang rosaryong ibinigay mo sa akin? Ang ginawa ninyo ngayon, magsisisi kayo. Babay talaga. Titingnan ko kung anong mangyayari. Pigilan mo yan. Xiaoying. Pasensya na, nahuli ako. Rosaryo, Okay lang, bibigyan pa kita ng marami. Yang Master Jiang. Bumalik ka na. Itong si Luying. Palaging inapi si Miss Xue. Yang Master Jiang, itong si Lu Ying. Hindi alam kung paano nakapasok sa reception hall. At pinapakialaman si Miss Tzu. Kami na ang bahala. Para turuan siya. Siya ang sinasabi ni Jiancheng na kapatid. Binigay daw ito. SA Kanya. Pinaparusahan ko siya. Yang Master Jiang, hindi Montag alam. Si Lu Ying ay kaklas ko noong high school. Siya ang pinakamahirap sa klase. Nagtatrabaho lang siya. Sa bar para pang tuition. Ngayon, ginagamit pa ang pangalan mo. Para manloko. Ang bestidang ito. Ako ang nagbigay. Ano? Besteht ang binigay ni Yang Master Jiang. Yang Master Jiang. Mag-a-announce ka na may mahalagang tao. SA Buhay Montag. Ito BA. Suemi, nabunot ang bestida niya. Ikaw ang gumawa. Kuya Yincheng, siya lang naman. Isang babaeng nag-alok ng alak sa bar. Bakit mo siya pinapaboran? Dahil si Luying ay akin. Ito. Kuya Jiancheng, siguradong naloko ka. Nia. Miss Tsue, ang hinahanap mo. Nakita ka una. Tingnan ninyong lahat. Si Luying at isang lalaki, nagmamadali. Tumakbo palabas ng hotel, kinabukasan ng umaga na lumabas. Totoo ang video na ito. Hindi ba ito si Lu Ying? Itong lalaki. Bakit parang pamilyar ito? Talaga pala siya ay babaeng tagapag-alok ng inuman. Ganito ang ugali. Paano siya magiging karapat-dapat kay Jiang Shao? anong gagawin? Sa harap ng maraming tao, paano ko sasabihin kung sino ang lalaking ito? Lalo na siya. Hindi naman siguradong papayag. Ang ganitong klaseng tao, hindi dapat naroon sa hapunan ng pamilya Jiang. Lumabas ka kasama ng iyong lalaking kalye, Luying. Hindi kita pababayaan. Ang lalaking kalye na sinasabi ninyo ay ako. Ano? Ang lalaking ito pala ay si Jiang Shao. May gusto pa ba kayong sabihin? Ituloy ninyo. Kuya Jiancheng. Hindi ko sinasadya. Si Luying ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kayong mga nang-api kay Xiaoying. Naalala ko na kayo sa hinaharap sa lungsod ng Jinling, hintayin nyo ang parusa. Kuya Jiancheng, nakalimutan mo na ba? Sabay tayong lumaki, sinabi ko. Talagang pakakasalan kita. Sinabi ko bang gusto kita? Ikaf. Sino ang nang-api sa aking manugang? Naku, hindi ba ito ang ina ni Jiangshe? Si Madame Kui? Talaga nga. Ang dating, kahit hindi galit ay nakakatakot. Sino sa inyo ang nang-api sa aking manugang, tita? Napakabait ko kay Kuya Jiancheng. Dapat alam mo na ako ang iyong manugang, di ba? Lao Tsue, tingnan mo kung paano ito haharapin, Papa. Alam mong lagi kitang gusto. Kuya Jiancheng. Tulungan mo naman akong magsalita. Suwal na anak, si Yincheng.
May ibang gusto, huwag kang magpahiya dito. Yincheng, Lao Jiang. Spoiled ang anak kong babae. Dadalhin ko na siya. Tayo na. Papa. Mukhang si Lu ay sigurado na. Ang asawa ng pamilya Jiang. Ipapahayag ko na ngayon. Si Luying ang tanging asawa ko. Hindi siya anak mayaman. At hindi niya alam ang mga patakaran ng mayayaman. Ngunit inaasahan kong susundin niyo ang kanyang mga patakaran. Dahil ang aking batas ay batas. Ang salo-salo. Anong nangyari? Hindi ba ako malinaw? Ako, Hindi pa rin nagbabago. Ano ang dapat mong tawagin sa akin? Jian Cheng. Ano ang tawag mo sa akin? Jian Cheng. Sa hinaharap sila ay susunod sa iyo kapag lumabas ka. Hindi ka na matatakot na maapi. Salamat. Jian Cheng. Ngayon ay abala si Ijayang, may bodyguard din ako. Ngayon din kunin natin ang mga gamit ni Lola. Hintayin niyo na lang ako sa baba. Dapat narito ang mga gamit ni Lola. Ikaf. Bumalik KPA, baka naman tinapon ka na ni. Dakilang Jiang FO. Sige, magnanakaw. Ngayon din kitang papatayin. At Liu. Bakit hindi umuwi si Xiaoying ngayon? Ginoo, parang sinabi ni Mrs. na uwi siya sa Lu. Ano? Ta, nagnakaw si Luing ng gamit sa bahay. Hulihin ang magnanakaw. Hulihin ang magnanakaw. Sino ang sinasabi mong magnanakaw? Hindi ba ikaf, ate. Habang wala ang mga magulang, bumalik ka para magnakaw. Sabihin mo. Nagnakaw ka rin ba ng pera? Palagi akong nagtatrabaho para sa iyo. Halos lahat ng kinikita ay ibinibigay sa iyo. Ikaw araw-araw ay naglilibang. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang nagnakaw ng pera sa bahay? Ginagastos ko ang pera ng pamilya. Magnanakaw ba ako? Simula pagkabata ganyan ka na, ginagastos mo ang pera ng pamilya. Ay parang tama lang, ako kahit piso ay luho. Araw-araw ay kanin at gulay lang. Ha? Ito, mga gamit ni Lola. Ikaw at ang mga magulang, ni minsan ay hindi naging mabait kay Lola. Kahit patay na, ninakaw pa ang kanyang mga gamit. Maliban na kunin ko ulit ito. Mga gamit ng lola mo, akala mo ba talaga? Iyong tunay na lola, Luing. Kawawa ka naman. Hindi ka naman talaga. Anak ng pamilya namin. Ano ang sinasabi mo? Noong una, kung hindi lang dahil kay lola na pinilit kang kunin. Sa tingin mo mabubuhay ka hanggang ngayon? Matagal ka nang patay sa kung saang basurahan. Ngayon, gusto mo pa ang mga iniwan ni lola? Dapat magbigay ka ng mas maraming pera. Mas bagay yun. Bakit ganito? Sayang lang ang oras ko sa pagsasabi ng maraming salita sa iyo. Ibigay mo ang mga gamit, baka maawa pa ako sa iyo. Eh di hindi ko na kailangang isipin na sila ang aking pamilya. Sa tagal ng panahon, nabayaran ko na ang utang na loob sa kanila. Mula ngayon, wala na tayong utangan. Subukan mong tumakbo, papatayin kita ngayon din. CJ, sa ngalan, ate pa rin kita, subukan mong saktan ako. Magkita na lang tayo sa kulungan. Nagbabanta ka sa akin? Zubukan Montag. Ayos ka lang. Ang aking Xiaoying ay hinawakan mo. Jiangda FO, nakamali ako. Hindi ko na ito ulitin. Tara na. Jian Cheng pala ako ay isang. Ulila na walang ama't ina, silang lahat ay. Hindi ko pamilya. Mabuti na. Ang mga masasamang tao. Hindi karapat dapat maging pamilya mo. Pero ang bait ko sa kanila. Pero binubugbog at minumura lang nila ako, tiniis ko ng matagal. Binigyan ko pa sila ng maraming pera, paano nila? Nagawa sa akin ito. Ang utang nila sa'yo, babayaran ko ng paunti-unti. Ipababayad ko sa kanila. Jian Cheng. Baka talagang ulila ako.
Ang aking mga magulang. Buhay pa kaya sila? Kahit saan man sila. Hahanapin ko sila para sa'yo. At ngayon, hindi ka nag-iisa. Mayroon ka pa naming 3 anak. Mayroon ka pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Esan. Ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Lu. Pupunta ako sa notaryo. Para tuluyan ng makipaghiwalay sa kanila. Ikaw ang nagsabi nito. Esan. Giant Cheng. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ko. Pero gusto ko pa ring mag-aral. Siyempre pwede kang mag-aral, pero bago yon. Bukas, samahan mo muna ako sa isang lugar. Saan? Magpakasal. Hindi pa ako nagpakasal, hindi ko alam kung paano. Okay lang. Tingnan mo lang ang kamera at mumiti. Halika, ngumiti ka. Lumapit kayo ng konti. Magpapakasal na ako kay Ijayang. Ako na ang bahala sa mahalagang bagay. Eh ngayon, tawagin mo na ako. Asawa. Oi, binibini, nakauwi-kana. Binibini, ako. Nagpakasal na tayo, hindi ba dapat tawagin akong misis? Tama. Kaninang umaga, tumawag sa akin ang binata, pinapagluto ako. Sabi niya bibili ng mga masustansya at balanseng pagkain, at paborito daw ng misis. Ate Six, sige na po muna kayo. Oi, Ang ganda ng sulat na ito. Baka si Gijayang ang sumulat nito. Misis, oras na para kumain. Ah, paparating na. Ano ba itong niluto mo, ang bango? Asawa, nakauwi ka na. Ay, Kaninang hapon, nakita ko ang Bible scripture sa mesa mo. Ang ganda ng pagkakasulat. Ang galing talaga ng asawa ko. syempre. Bakit wala kang suot na sapatos? Ah, susuotin ko na. Ay, Sa susunod, huwag kang lalakad ng nakapaa. Babae ka, delikado sa lamig. At saka, buntis ka ngayon. Lenan. Mula nang magpakasal kami, sobrang bait niya sa akin. Gutom na ako, kain na tayo. Asawa, gusto ko na matulog. Eh di matulog ka. Ayaw ko na palang matulog. Ano ba ang gusto mong gawin? Gusto kitang yakapin. Hintayin mo ako sandali. Kuya Jenchang, ang swerte naman. Dito pa tayo nagkita. Anong swerte? Hindi pa natin napag-usapan yung dati. Ang tapang mo pang lumapit. Ako ang may kasalanan noon. Yung bata sa pamilya Lu. Kasal na kami ni Xiaoying. Asawa ko na siya ngayon, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, umalis ka na. Ganito kasi Kuya Yincheng. May dala akong regalo para kay tita nung nagbakasyon ako sa abroad. Naisip kong ipakita muna sa'yo. Marami siyang gusto. Alam mo ba kung alin doon ang gusto niya? Alam mo ba? Syempre naman, alam ka o. Kahit na gusto niya yon, hindi kailangan ng nanay ko. Umalis ka na. Kuya Jenchang. Mga dahilan lang yan, kung hindi dahil kay Luing. Yung babeng yun.
Hindi sasama si Kuya Janchen sa mga bagay ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yan ang seryoso mo? Ako, Huwag kang mag-alala, ano ba yan? hindi ako nag-aalala, gusto ko lang sabihin. Mahal na mahal kita. Tangga. Mahal din kita. Kanina pa hinihila ka ni Xweme, ano ba yun? Huwag kang gagalaw. May maliit na tinik na tumusok. Kukunin ko yung gamit. Aray. Okay lang, maliit lang yung sugat. Ang tibay niya. Marami na sigurong pinagdaanan. Sioing. Huwag kang matakot, anuman ang mangyari. Hahanapin ko ang mga tunay mong magulang. Salamat mahal, pero gusto ko lang malaman. Si Xweme lang. Bigay mo sa akin ang kamay mo. Huwag mong basain sa mga susunod na araw, baka magka-infection. CJ, Ginoo, sa gabi sa loob ka ba matutulog? Ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hayaan mo siyang mag-isang magpahinga ngayon, hindi matutulog. Yung bahay sa tabi, kaninang hapon, naayos ko na. Baka gusto mong doon ka na lang tumira. Si Luying, bata pa siya ngayon. Kung may mangyari sa hating gabi, paano kung walang makita? Gino. Parang bata pa ba ang tingin mo kay Chaoying? Matanda na siya. Pag natulog siya sa gabi, walang mangyayari. Araw-araw kang nagtatrabaho, hindi maganda ang tulog mo. Paano yan? Naayos mo na ba lahat? Oo. Magpahinga ka na. Siege. Ang lambot ng sofa, baka masakit ang likod mo. Batang babae. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa rin tahimik sa pagtulog? mahal. Kahapon, magkasama tayong natulog. Gising na. Mag-ayos ka na, kumain ng almusal, espesyal para sa'yo. Paborito mong lugaw na matamis. Mahal. Gusto kong pumunta sa kumpanya, gusto kong lumabas. Siyempre pwede. Gen Group, libre kang pumasok at lumabas. Itong card, gamitin mo ng libre. Mamaya, lalakas ang loob ko ngayon. May nagtataguyod sa akin. Mahal, gusto mo ng prutas? Mahal, pumunta ako sa trabaho ngayon, marami akong natutunan. Nakilala ko rin ang maraming tao. Talaga? Ang galing ng asawa ko. Ano? May gusto ka bang industriya? Gusto ko talaga ng disenyo. Disenyo, sakto. Magpapakuha ako ng mga profesor para turuan ka, pwede kang. Mag-aral ulit ng disenyo, tapos pwede kang mag-aral sa ibang bansa. Talaga?
Pwede pa akong mag-aral sa universidad sa ibang bansa. Bakit hindi pwede? Pagkatapos mong makapasa, ako at ang baby. Sasama sa'yo sa ibang bansa. Salamat, mahal. Hindi ko inakalang magkakaroon pa ako ng ganitong pagkakataon. Hindi. Sa totoo lang, magaling ka talaga. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon na maipakita dati. Mahal. Talagang sa tingin mo, magaling ako. Pero simulat sa pool, si nanay. Si Chen Xiuli, palagi niyang pinupuri si Lubo. Ako naman, parang wala akong kwenta sa kanya. Mahal. Eh. Nakalimutan mo na. Ikaw yung nakakabenta ng 2 luxury house ng walang kahirap-hirap, top sales ka. Noong araw na nasa, Ikaw. Dati kasi masyado kang mabait, kaya lagi kang inaapi. sa susunod, matututo akong maging matapang. Sa susunod, nandito ako. Walang sinuman ang makakaapi sa'yo. Ginoo, si Mrs. ay abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Dalhin mo siya sa labas para mag-relax. Naliligo si Giant Cheng. Mag-ingat ka. Ano nangyari? Ay, Kanina ko pa naririnig na sumisigaw si Xiaoying. Ayos ka lang? wala, Ate Liu, sige na po kayo. Ano ba? Gusto ko sanang sabihin. Pagkatapos kumain, gusto kong mag-ehersisyo. Sige. Yan ang suot mo para mag-ehersisyo. Ano pa, sabi mo mag-ehersisyo tayo ng umaga. Samahan kita magpalit ng damit. Ginoo, maganda ang palasa ko, di ba? Ang gandan ka. Pero next time, palitan mo yung palda ng pantalon. Hindi ko ginawa para sa ehersisyo. Oo. Mahal, pwede na ba akong mag-jogging ngayon? Hindi tayo mag-ehersisyo, maglakad-lakad na lang tayo. Xiao Ying. Ikaw talaga ang pinakamabait na taong nakilala ko sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo, si Giant Cheng ang mabait? Pangako mo sa akin. Kasama mo ako habang buhay. Xiao Ying, uwi muna ako sa opisina. Hintayin mo ako dito. CJ, Dito ba nakatira si Luying? Hindi siya nakatira dito. Ano ba ang pakain ninyo? Nalaman namin, dito talaga siya nakatira. Sabi niya dito. Sa akin. Hindi talaga siya nakatira dito. Ano ba ginagawa ninyo? Oy, Ano ba ginagawa ninyo? Tigil na. Ano ba ang ginagawa ninyo? ano ba ang ginagawa ninyo? Alis na tayo. Laulu, habilan mo sila. Sila young MGA fans and I sweme. MGA fans Nick Swimay. Hinahanap nila si Luing para guluhin. Ang lakas ng loob nila. Itong babaeng ito, umalis na nga, ang dami pa ring problema. Aray. Bakit hindi natin siya hulihin at ibigay kay Miss Tzu? Para naman mabawi ang ginawa niya sa atin. Tama ka, aray. Bakit ka umiiyak? Makinig ka, kung may problema ka, huwag mong ikimkim. Sabihin mo sa akin, narinig mo? Ano ba? Sabihin mo sa akin agad, ano ba ang nangyari? may nagsasabi sa internet na ako ay kabit.
Sumi. Huwag kang mag-alala, pinatanggal ko na ang mga trending topics. Huwag mong pansinin ang mga chismis sa internet. Gusto ko lang marinig sa bibig mo, totoo ba ako? Siyempre hindi. Sumpa ko. Simula't simula pa, ikaw lang ang nasa puso ko. Totoo. Hindi ka naniniwala. Hindi naman. Bakit ka umiiyak kanina? Hindi ako umiyak, masakit lang ang mata ko. Saan masakit? Tingnan ko. Huwag na, magpapahinga na ako. Tingnan ko, magpapahinga na ako. Siksiyawin talaga. Matagal ng kasal, nahihiya pa rin. Post Yang, may problema, maraming negative articles. Tungkol kay Miss Lu sa internet. Sino ang nag-utos sa kanila? Zixue Mai mismo. Ang kapal ng mukha niya. Ano ang gagawin natin ngayon? Tutulungan natin si MS. Lu? Ano sa palagay mo? Aksyonan agad. Si. Hoy, Chen Xiao. Jiancheng, may party mamayang gabi. Sana makapunta ka. Hindi ako interesado. Hala, huwag kanyan. May sorpresa ako para sa iyo. Sorpresa. HMP. Yincheng, ang tagal kitang hinintay. Sa wakas, nakauwi ka rin. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Hala, huwag kang magmadali. Malalaman mo rin mamaya. Tingnan Montag. Ito ang sorpresa kong inihanda para sa iyo. Ano sa palagay mo? Siya lang. Inaapi mo ba ako? Ngayon pa lang na makita ko siya. Nasusuka na ako. Bake it? Dahil inapi niya ang asawa ko. Ah, ganon ba? Paano mo siya pagbabayarin? Papagbayarin ko siya. Siege, support Adokita. Hoy, may sasabihin ako sa iyo. Zixue Mai, para lang makita ka. Naghanda pa kasama ang isang sikat na direktor. Sie Director Yang. Bakit hindi PA dumarating si Director Yang? Director Yang. Kuya Jiancheng. And Mask Su. May mga bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Kuya Jiancheng. Ano ang gusto mong pag-usapan? Medyo busy ako ngayon. Baka pwede kang mainte muna? Narinig kong marami kang pinapahanap para siraan ang asawa ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ganun ba? Ano ba ang sabi ni Director Yang? Mas mabuting diretsuhin mo na lang si Jiang Jiancheng. Kuya Yincheng, alam Montag naman. Matagal na kitang gusto. Baka pwede tayo. Kuya Jiancheng, tingnan Montag akong gayon. Maganda ba ako? Kuya Jiancheng. MS Tsue, ito ay mga eksklusibong balita. Pwedeng ibenta ng mahal. Sino ang nagpadala sa inyo? Labas. Magugustuhan ito ng mga reporter, di ba? Gusto kong maglibot sa harapan. Tanghali, sabay tayong kakain. Hindi ako mapalagay kapag ikaw lang ang lalabas. Anong gusto mo? Padadalhan kita ng tao para bilhin. Samahan mo akong umakyat para magpahinga. Ay, huwag kang mag-alala. Kapag napagod ako sa paglibot, hahanapin kita. Sandali lang tayo kung mainit masyado. Dali-dali kang umakyat sa akin. At kung may mangyari, tawagan mo ako. Pagbalik mo, tawagan mo na ako. Papuntan ko tawagan mo na. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Paalam. Kung ibibigay ko itong kamiseta kay Jiancheng, masaya siya, di ba? Hello, pwede ko bang makita itong kamiseta?
Pasensya, ito ang pinakamahal na kamiseta sa aming tindahan. Kung hindi mo bibilhin, huwag mo nang tingnan. Marami pa dito na mas mura, angkop sa iyo. Hindi ko ba pwedeng tingnan? Pasensya. Bakit ganito na naman? Magkano ba ang pinakamahal na kamiseta ninyo? Magkano ang pinakamahal na kamiseta sa inyong tindahan? Ang kamisetang ito ay nasa 6 na digit ang halaga. Nagtanong ka, kaya mo bang bilhin? Iisa lang ba ang kamisetang ito sa buong tindahan ninyo? Oo, isa lang. Kamisetang mahigit 10,000. Pwede pa bang gumawa ng marami? CJ, kukunin ko ito. Hindi ko pa naririnig ang brand na ito. Gusto ko ang bulaklak mo. Miss, ang presyo ng kamisetang ito ay 178,000. Ang iyong card. Ay balot mo na. At pwede mo na bang ibalik ang card sa akin? Ah, syempre, ibabalik ko sa inyo. Miss Para S.A. Inyo. Salamat. Binili niya talaga. Nakita mo ba ang baso niya kanina? Mahigit 6,000 ang presyo, at bihira ang kulay niyon. Mas mahal pa dapat. Ang taong kayang gumamit ng ganong baso. Hindi nakakagulat na bumili ng kamisetang 178,000. Jiang Yincheng. May koneksyon siya kay Jiang Dafo. Bumalik na ako. Asawa, bumalik ka na. Lumabas ka. Binili ko para sa iyo ang shirt. Tingnan mo kung gusto mo. Ang ganda. Salamat, mahal. Ang aking minamahal na asawa. Honey. Sa totoo lang, sa tingin ko, okay naman tayo ngayon. Hindi pwedeng ganoon. Dapat tayong maging lehitimo. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa, si Luyin. Kumusta kayo? Pupunta muna ako sa CV. Engan. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ano ang gusto kong gawin? Ano sa palagay mo? Sinabi ko na sa'yo dati. Si Jiang Yincheng ay akin. At ikaw, isang babae, ay naglakas loob na paulit-ulit. Hay naman emaw ako. Ngayon, ayusin kita ng maayos. Isang tulad mo. Karapat-dapat ka ba kay Jian Cheng? Siya ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Jinling. Ikaf? Gusto mong maging katapat niya? Pwede akong matuto. Ano man ang hindi ko alam, pwede kong pag-aralan. Matuto? Paano? May mga bagay na likas na sa iyo. Tulad ng lahi. Isang tulad mo ay magdudumi lamang sa kanyang marangal na dugo. Anong ginagawa mo? Siyempre para palayasin ka sa kanya. Hindi pwede, hindi ako aalis sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako nag-usap sa iyo. Inilalabas ko lang sa iyo. Mag-usap tayo ng maayos. Kung gusto mong umalis ako sa kanya, magpresyo ka man lang. Alam ko na, ang babaeng tulad mo ay para lang sa pera niya. Sabihin Montag. Magkano ang gusto mo? Magpresyo ka. Gusto. Hinahamon Montag ako? Tulong. Nakita mo ba ang aking asawa? Jiang She. Nakita ng subordinate si MS, Luna pumasok sa CR. Hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Hindi pa lumalabas? Tulong. Ano ang sinabi mo? Kung gagamit ako ng kutsilyo at gasgasin ko ang mukha mo, kukunin pa kaya ng kuya mong si Jian Cheng? Kuya Jiancheng. Xiaoying. Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Kuya Jiancheng.
Kung hindi mo siya kayang alagaan, huwag mo siyang saktan. Ibalik mo siya sa akin. Asawa ko si Xiaoying. Walang makakakuha sa kanya. Ikaf. Mahal, okay ka lang? Mahal. Doktor, kamusta ang asawa ko? Ligtas ang ina at anak, konting takot lang. Mag-obserba ng isang gabi, kapag walang lagnat, pwede nang umuwi. Sige. Salamat, Doktor. Jiang Yincheng. Hayop ka, 20 taong gulang pa lang siya. Pinagbuntis mo siya, hindi ka tao. Wala na siyang kinalaman sa iyo ngayon. Ikaf. Jiang Yincheng. Xiaoying, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Mahal, Xiaoying, gising ka na, gutom ka ba? Bibili ako ng pagkain mo. anak. Nasaan ang anak ko? Okay ang bata, kakagaling lang namin sa ospital. Tapos na ang lahat ng tests, walang problema, huwag kang mag-alala. Mabuti naman, okay din ako. Xiaoying. Pasensya na, alam ko namang. May masamang balak si Xuemi sa'yo. Pero hindi ko sineryoso. Hindi kasalanan mo. Sabi nga, walang taong nagbabantay ng magnanakaw araw-araw. Kung naiinggit siya sa akin, makakahanap siya ng paraan. Ang asawa ko. Ang galing mo naman. Kailan nyo balak kumilos? Si Lying ay may bahay ng pamilya Jiang. Hindi ako makikipag-away. Sa pamilya Jiang. Anong ibig mong sabihin? Niloloko Montag ako? Hahaha, hindi kita kayang lokohin, pero. Gusto ko ang halagang ito. Pagkatapos ng lahat, kahit ano ang gusto mo ay ibibigay ko. Si. Luying, ngayon ay papatayin kita. Ano ba? Parang may nakatingin sa akin. Ha? Wala naman, wala akong nakikita. Baka sobrang sensitive lang ako. Medyo pagod na ako, uwi na muna tayo. Siege, alles na tayo. Gising ka na, hindi mo inaasahan na magkikita tayo muli. Anong balak mo? Malalaman mo rin. At Liu. Anong ginawa mo kay Ate Liu? Ano bang magagawa ko sa kanya? Pero siya ang pinakamahalagang alipin ni Kui Kiaoyon. Siyempre, wala akong gagawin sa kanya. Pero ikaw, maghintay ka ng iyong kamatayan. Noong huli, pinatawad na kita. Bakit mo pa ginawa ito? Ginantihan mo pa ako ng masama. Ikaw ang kumuha sa kanya. Kuya Jiancheng, sinasabi mong ginantihan kita ng masama. Hindi ko siya kinuha. Si Jian Jiancheng ay hindi ka. Minahal. Toto ba? Kung wala ka, hindi kaya niya ako mamahalin? Dahil lahat sa iyo, babae ka. Pakawalan mo ako. Kung hindi si Jian Jiancheng, hindi ka palalampasin. Talaga? Malapit ka nang mamatay, matapang ka pa, Akala Montag makakatakas kan gayon? Akala Montag si Jiang Yincheng. ay may pagkakataon pang hanapin ka. Sabihin ko na sa iyo, hindi ko ito plano. Hindi rin ako ang nagdala sa iyo rito. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat mong malaman, maraming gustong pumatay sa iyo. Hindi ka ba natatakot na madiscover? Natatako? Mula nang sirain mo ang pangalan ko, wala na akong kinatatakutan. Pakawalan mo ako ngayon din. Kung hindi si Jian Jiancheng, hindi ka hahayaang mabuhay. Talaga? HMP. Ano ba si Jiang Yincheng? Pag ako na ang nasa poder, siya ang una kong alisin. Ang pamilya Jiang. Anong problema mo sa pamilya Jiang? Hahaha. Hulan Montag. HMP. Pamilyar ang mukhang ito. Parang nakita ko na ito. Sa family picture ni Jiancheng. Kapatid ka ni Jiancheng. Sino ang magsasabing kapatid ko siya? Magkakapamilya kayo, lahat ng problema ay maaaring maayos na resolbahin. Hahaha, noong araw, ang tatay. Kay Jiang Jiancheng, ako ay ipinatapon sa ibang bansa ng ilang dekada. Kukunin ko ang pamilya Jiang at ang lahat na nawala sa akin. Jiang Yiran.
May paraan ako para matulungan ka, Luying. Siya ay miyembro ng pamilya Jiang. Hindi pababayaan ng pamilya Jiang ang kanyang kalagayan. Maari natin siyang gawing pain para mahikayat si Jiang Jiancheng na lumabas. Et SA huli. Sama-sama nating resolbahin. Makes sense. Wala akong palalampasin. Hahaha. Bakit wala pa ring balita? Young Master, siguradong maliligtas natin ang Young Madam. Kasalanan ko, dapat inalagaan ko siya. Young Master, nahanap na ang Young Madam. NASA Abandoned Factory SA Suburb. Maingat. Baby, tibayan mo, darating si Daddy para iligtas tayo. Gaano pa katagal? 10 minuto pa. Young Master, huwag kayong mag-alala. Huwag kang magpanggap dito, alam ko. Gusto Montag lang akitin si Jiang Yiran. Ang babae mong ito, ang arte mo. Semi, pareho tayong babae. Bakit kailangan mo? Pway. Ang babaeng ito. Bakit ka dumudugo? Yung anak mong galing sa iba. Kaya PA Beng mabuhay? Dapat lang mamatay ka. Nagtangka ka pang maglihi ng anak ni Jiang Jiancheng. Kaya pala kayo magkasama, ginamit mo ang tiyan mo. Sinabi ko na sa'yo, pinipilit mo siya. Ang pamilya Jiang ay hindi kailanman papayag na isang babaeng tulad mo, na mababa ang estado ang magsilang ng kanilang tagapagmana. Hindi mo talaga naiintindihan ang pag-ibig. Ang mahal mo ay hindi si Jiang Jiancheng, kundi ang titulo bilang asawa ng pamilya Jiang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ang makapag-asawa sa pamilya Jiang ay pangarap ng bawat babae. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Talagang hindi mo naiintindihan. Sabi ko hindi mo naiintindihan. Dapat kang mamatay, pati ang sanggol sa tiyan mo ay dapat mamatay. Dapat kayong lahat mamatay. Pero okay lang, malapit ka nang mamatay. Aray, Xiao Ying. Jiang Yiran. Gusto mong mamatay? Tumigil ka. Huwag kang gagalaw, Jiang Jiancheng. Alam kong magaling ka. Mas magaling ka sa akin sa lahat. Pati na rin sa boxing. Pero sayang, may punto ka ring mahina. CJ. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. AMEA, nakalimutan mo. Ako ang kapatid Montag. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Jiang ay akin. Pakiusap, palabasin mo na ang matanda. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng mahal mo sa harap mo. Huwag kang gagalaw. Jiang Jiancheng. Mahal kita. Jiang Yiran, ang ama at ang panganay, ay binigyan ka ng maraming pagkakataon. Pero hindi mo pinahalagahan. Hindi lang yon, sinaktan mo pa ang pamilya Jiang. At ang nag-isang asawa. Ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Xiao Ying. Tara, umuwi na tayo. Bakit? Bakit Montag ginawa yon? Luying, ano ang karapatan mong makuha? Si Jiang Yancheng? Sumi, nagsisisi akong nakilala kita. Gising ka na, Xiao Ying. Kumusta ka? Okay na ako. Nasaan si Jiang Yiran? Patay na siya. Kasalanan niya yon. Dati ang mga magulang ay umaasang iwas siya sa negosyo at away ng pamilya. Pero hindi nila inasahan na gagawa siya ng maraming masama. Kawawa ang mga magulang. Sa mga panahong ito, ang puso ng mga magulang ay tiyak na masasaktan din. Sila ang nag-asikaso sa mga huling gawain. Dahil siya ay dugo ng pamilya Jiang. Si Xumi, Nahuli na. anak ko. Ligtas ang bata, huwag kang mag-alala. At saka, sina Chen Sifen at Lubo ay kasabwat din sa panghaharang na huli rin. Sa hinaharap, wala nang may balak na saktan ka. Ay, huwag kang mahiya. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang sa amin. Na-miss mo ba ako? Xiaoying, ito ay ang pangako ko sa'yo. Jiancheng, hindi ko kayang tanggapin. Ang napakaraming shares mo. Ako,
Anak, karapatan mo ito. Mabait kang babae. Karapat dapat kang mahalin ng lahat, lalo na ng tiyan mo, na lumalaki araw-araw. Noon ko pa sinasabi, tutulungan kitang alamin ang pinagmulan mo. Ngayon, may mga naumpisahan na. Ang mga magulang mo ay mababait at simpleng mga retiradong manggagawa. Ngayon, nagpapahinga na sa kanilang pagtanda. Talaga? Siyempre, sa susunod, dadalhin ko na sila. Pabalik sa pamilya Jiang. Para maalagaan natin sila. CJ. Jayan Cheng, nagtatrabaho ako sa kumpanya. At kumita ng pera. Tapos, bumili ako ng singsing para sa iyo, isusuot ko na. CJ. Salamat. Ito na ang pinakabagong creative plan ng Design Department. Presidente Jiang, may mga Suestein PABA kayo? Sa tingin ko, ang punto mo, Ang singsing sa kamay ni Presidente Jiang. Ay regalo ni Mrs. Jiang, di ba? Oo. Yelal, sige, tapusin na natin ang meeting. Bakit ang bilis mong umakyat? Plano ko pa namang sunduin ka. Okay lang, alam kong busy ka sa trabaho. Hindi mo na kailangang sunduin ako. Tingnan mo, ang sweet nila. Paano nila nalaman na binigyan kita ng singsing? Ah, konting pagyabang lang. Ikaw talaga. Mahal. Ito ang Jiang Group. Ah. Pero ang singsing na ito, mura lang talaga. Huwag kang magsinungaling. Ang pagmamahal mo walang katumbas na halaga. Ay, may tao pala. Uy, tapos na ang trabaho. Bilis, alis na tayo. Maligayang pagisang dibdib, Presidente at Madam.